Hi! Good morning Marinduque, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula po dito sa Masiga Marine Preservation Sanctuary and Hatchery dito po sa bayan po ng Gasan. Dito po tayo upang i-live. Ito po ang isang okasyon na sinasabi ngayon dito po sa nasa pong barangay sa buong Marinduque. Isa po ang Masiga sa dineclare Marine Sanctuary. Particular ito pong mga sea turtle at dito po ay nakalagay din yung hatchery. Papakita ko po sa inyo ito pong tanggapan po at samahan niyo po ako sa ating live sapagkat mayroon pong special event na ginagawa po ngayon dito sa Marine Turtle Preservation Area and Hatchery. Dito po yan sa Barangay Masiga. So, ayan, papakita po natin. Ito po yung area, Tapewikan Conservation Area, Sitio Cuatis, Masiga. Established 146-2013, managed by Masiga Marine Turtle with the assistance from Sang Government of Gasan, Corps and Conservation International. So, yan, na dito po sa lugar na ito ay pinipreserve dahil na-identify po ang lugar na ito kung saan marami po mga pawikan ang naglilay ng kailang mga at matapos pong ilay, iniaan ng association po ng Marine Preservation yung mga egg nila at inalagay po dito po sa kailang. So pakita po natin yung hatchery. Ayan. So dito po nilalagay po yung mga egg sa area at iintayin po na dito yun ay nandoon naman po yung mga meron po doon para pong ay doon po pansamantala ito po yung lugar ngayon po ay may at ito po yung pinaka-opisina sea turtle. Mangyari po na here at ilay para po mas marami pong makaalam ang ambag dito po sa ating. Sa ngayon ay meron po ating pamunuan local government unit at ang dito I think meron din resources ay part din po ng ganito pong. So ngayon po ay meron pong para bigyan ng buhay ito pong mga marine turtle at buhay ito nasabing area. May pakita sa ating mga kabataan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. So ikot pong mga po dito. So ngayon may mga nagsisimula na nga po itong mga ilan nating mga kalahok sa mga kabataan na gustong makabahagi po mural. Siyempre ito po ay buhay, ito pong po tayo at na mga sa ating wall
para po magsilbi alon at siyempre para mabigyan po ito ng ano po para at bakit ba ating nilalawigan. Yan, nakikita na. Si pa rin po baga ang ano ng association pa rin na si part pa rin po sila. Kabahagi dito ano pakita natin sa inyo nanonood sa Marinduque News Network. Yan. Alam po nasaan po itong conservation area and hatchery. Ito po ay matatagpuan sa Duque, na-declare po ito conservation area and those actually yung mga dito po nangingit po pinipisa yung kailang mga itlog. Few days ano saka po ito pakakawalan. Interviewin mo natin bago natin yung dating nangangalaga ay ng short feedback ano. Magandang umaga. Nakilala po kayo? Pinadoli ba ng Board of Director ng Masiga Preservation Association. Paano aga nito dahil hatchery po ito to preserve at saka po sana mapisa na maayos ito dito. Sa ayon ang lahat ng mga para mangitlog ito po ay iniingat namin ang mga itlog at nililipat po namin building na ito at ayos po na maayos po siyang mapisa sa pagdating ng yan po ay lilitaw po yung mga itlog niya doon. Pagkatapos po ukulan sa mga sa maging sa mga LGU paligo po ito doon sa tabing dagat para buhay ng maayos. Ilang days po ba bago mapisa itong itlog ng pawikan? Ngayon po na tag-init, pumipisa po siya between 50 days. Pero kapag tag-ulan po, and mostly po isang mother pawikan. Ayon po ay nasa 180 isang pawikan sa unang
sa mga siguro mga 90. At batay sa mga pag-aaral ay ilan bang porsyento no? Parang so 100 pieces na po yung nasosurvive at 1% lang po yung nakakabalik sa dalampasigan upang siya panahon. So, doon sa mga hindi po nakakaalam, gaano po ba marami po hindi nakakaalam na ito mga mother pawikan na ito ay iikot. Opo, yan po. Ilang years po? Nag-migrate po siya napunta. Halos malik. Ibig sabihin, ganun kahaba yung buhay niya. Opo, ganun. Ang kuwan ko dyan, parang 100 years. At kuminsan, ako po ngayon ay kaso at nag-volunteer para dun sa mga pawikan na sina ako ay nakikita ko nung simula nung bata hanggang ngayon nakikita ko pa na nangitlog dito ay bumabalik po siya. Magandang umaga po at welcome sa Pangulo ng Marine Turtle kay Kagawad Lolit Natan. Pabalik-balik po sila dito. Magandang umaga po at At welcome. dahil po meron nalagay na tag, meron po siyang tag number po dun sa kanya. Sa mga nandito po ay ang tabayanan lamang po natin ang ating mahal na Mayor at ang Kasihalang Bayan, Committee on Agriculture. Una po, para tayo kuminsan po siya ay sa 4 na cycle po ng kanyang pangitlog. Tangitlog. At dito rin siya bumabalik. Sigan po ng Barangay Masiga. At sa iba pa po hanggang sa bahay-bahay po yan at libtangin. Ayan. At ano po ang iyong panawagan sa ating mga kababayan bilang dating tagapangalaga nito? Panawagan ko po sa lahat na sana po ang dahil po ang mga pawikan po at mga sea turtle na po yan. Kaya madalang na po makita sa dalampasigan natin. Ito po ay talagang iniingatan po namin. Ayan. Maraming salamat po at mga kaalaman sa ating mga kababayan patungkol sa kahalagaan marine turtle sa atin pong kalikasan. Ano po. Maraming salamat. Ayan. So ayan. Ang ilang ideya ano po. Yun po ay part po nitong ating ang mamamayang walang basura sa program sa Delphi. May kukuha natin siya ng ilang panayam ano po. So siguro facilitator ng ating program. Nangyayari po ngayon dito at tuloy-tuloy sa gawa nga po ng mural painting. So, ang sea turtle po ay may iba't ibang at may i-discuss natin ang pagdating ng ating din po. So narito na rin po ang Turtle Association ng Barangay Masiga. At siguro ay habang naghihintay tayo. Kayo na ba? Kay Kapitana muna o sa iyo? Kay Kapitana muna. Si Chan. Sige. Kayong dalawa na lang. Dito tayo. Yan, dito tayo. O dito. At iba ang background doon. Sige, pakita natin yung mga nag-drawing. So, siguro ano po ba yung ating Marine Turtle Preservation Area? Araw sa lahat ng ating manonood at nagpapasalamat sa taong nandito lahat na nag-witness din dito sa Barangay Masiga kasi ito po'y kaunahan coordination po ng PRRM Marinduque sa katauhan ni Tito Delphi Natan at sa association na
sa katauhan naman po ni Kagawad Lolit Natan. So, nagkaroon po tayo ng ganitong programa sapagkat ang layunin ulat ang kaisipan ng mga tao patungkol sa tamang pagsasaayos ng mga basura. Para sa ating programa na Bayang Walang Basura na kung saan ay kasama po Philippines para sa layunin na matarget na ang isang barangay, lalo na dito Masiga bilang pilot barangay na maging isang so na ma-manage lahat ng maayos ang basura at the same time level ng awareness ng mga tao yung patungkol sa pangangalaga ng mga endangered species na kung saan ang barangay Masiga ay mahal na so yun po yung aming main na layunin kung bakit inilunsad po natin po ngayong araw. At siguro may kaugnayan ito, Kapitan. May nakita tayo ng mga post sa social media na isa na namang sito kain ito ng basura. Opo. O ito ba ay may kaugnayan na rin dito mga pamayan ng walang basura at itong pangangalaga sa ating sea turtle? Saktong may kaugnayan po doon at lahat nilalang sa ating karagatan ay isa po nakaraan na nangyari po noon na mayroong kawikan na namatay na galing siya sa Sabah, Malaysia ay nalulungkot po kami na yun po yung bambayang dagat at yun naman po ay isang palatandaan nakaka-harm po sa ating mga pawikan. So threat po sa kanila yung mga basura. Opo. At so paano natin paggudugtungin, sabi nga ninyo ang ating mamamayan regarding nga sa masamang apekto ng basura. Paano natin ito mas mabibigyan ng buhay? Ano po magiging benefits nito sa ating pamayan, particular dito sa Barangay Masiga? Kaya sisiguraduhin natin sa pamamagitan po namin sa Sangguniang Barangay sa tamang pagsesegregate ng mga basura ay isusulong po natin at paiigtingin po natin. Sa tulong po ng mga ahensya ng gobyerno, ng barangay at ng mga mamamayan na silang mahalaga ay magiging matagumpay po ito at kami po ay hindi titigil. Ito po ay maisagawa po dito sa ating barangay. Ayan, at magiging flow ng ating program today. Sagawa po itong nakikita na natin ng ating mga kababayan. Ano po yung inaasahan na magiging flow ng ating program today? So ngayon, nakaprograma tayo sa ang lunch ay 8 o'clock ngayong umaga. So ngayon po ay hinihintay lamang po natin ang ating minamahal Honorable Rolando Olivar Tolentino, gayon din po ang konsehal ng bayan na Committee on Agriculture, Konsehal Harold ay nandito na po sa katauhan ni Ms. Vanessa si Tito Delphin at saka ang ating MPA President nandito. So after po na may lunch natin ang program, yung ating pong mga contest so mamayang hapon po yung judging po ng ating mga jurado. Sa mga nanonood kasi contest nga po ito, magkano so, mga contestant? Ex-Kagawad Lolit, gusto ko pong siya na ang PRRM at saka ng MTPA. Ayan. So, ayan. Ano po ba, yung tanong ko na na mapapanalunan nitong ating mga contestant po ngayon? Sa kunting halaga para dito. At ito po ay nagkakahalaga lamang ng 2,000 piso
First prize, second prize 1,500 and 1,000 para doon. Sana sa pagkakataon ito ay mahikayat natin ang ating mga mamamayan. Pahalagahan niyo ang ating mga contestant. Ito yung magsasabi sa atin kung paano ang community sa pangangalaga ng ating kalikasan. Actually, ang mural contest na ito ay isang education campaign na kahit na yung ang gusto namin sa pamamagitan po noong pagpunta nila rito, bisita ay maging paraan man lang ito, maliit na paraan para malagayan ng ating pamamahala sa basura. Programa ng Bayang Walang Basura na mga klase ng mga plastic sa ating kapaligiran, especially dito sa ito yung pilot barangay na ating tinutulungan upang ay makatulong tayo para hindi makarating sa karagatan ng ating yung nagbibigay ng problema sa ating mga pangisdaan, lalo na tigit. Nakikita natin yung yung pagiging kadelikaduhan sa kanilang buhay. Huli na kayo, pagkatapos ng aming mural contest na to, ang mga individual, group, at mag-create ng ganito, hindi man dito sa Barangay Masiga, ngunit doon din sa ibang mga barangay. So ano po ang mensahe po ninyo sa atin ding mga mamamayan sa tamang pag-segregate sa amin sa barangay, dito sa Barangay Masiga, hiniling namin sa inyo ang mural contest na to ay hindi ganun ang halaga para sa atin. Huwag sirain, huwag para magpatuloy siya doon sa kanyang layunin na pagbibigay ng bawat bahay sana ay matuto na napakaganda po yung nakita kong post kanina, yung naunang magpadala ng mga natin papunta sa Holcim government ay nakipag-MOA na para sa Holcim. Samantalahin natin na may mga ganitong mga programa tutulong para pero higit na mahalaga sa mga mamamayan ay umamit po tayong magdala ng anong basurang magbibigay din naman sa atin. So yan po, salamat po sa mensahe na yan at siguro from time to time mga programa po ninyo. Actually, hindi lang po basta isang IEC nila na sa barangay na ito ang magsimula para sa isang magandang proyekto para sa kabataan, sa mangingisda, yung live ng ating mga turista, nagbibigay ng lalo na yung ngayon, dumadami din naman ang turista dito sa atin. So nakikita nyo na ito ay isang sabi natin na pwedeng maging source din ng ating Opo. Kasi mahalaga sa amin na itong at
makita nila kung ano ba talaga yung tamang pangangalaga ng ating pawikan, nandyan din yung mga programa ng ating kabataan, especially sa livelihood, and sana programa, mga livelihood na nakaamba papunta dito sa aming pawikan. Mahalaga ito para sa aming lahat. Kapitan, ang tanong lang po natin, ano po ang regarding dito sa lugar? Meron ba kayong plano na ito ay maging isang tourism sa ating lalawigan? Yun po talaga ang pinakang main goal namin, na ang Marine Turtle Preservation Area ng Barangay Masiga ay maging isang tourist destination. So, ito lamang po ay panimula ng magagandang plano na alam ko na magiging kasama natin ang mga NGO natin dito, ang PRRM, ang MPPA, pagtulungan po, at ang Municipal Agriculture, maging ang provincial. Kasi po ang ating hatchery ay patuloy po ang paglalagay po natin ng hindi naman kalakihan na pondo na makakatulong sa improvement po ng ating hatchery. So kapag ito po ay totally ay natapos na at maganda na siya, doon po namin isusulong yung mga livelihood program na i-offer namin sa kabataan, sa kababaihan, yung mga asawa po ng mangingisda, at kami po ay hindi titigil na humingi ng tulong sa mga matataas na ahensya ng gobyerno para maibaba yung mga programang pang livelihood dito po sa aming barangay. And siguro ang atin din pong hihilingin sa ating mga kabarangay, ano po, kaakibat nito mga pagplanong ito at ginagawa na pag-isik ng mga barangay, i-preserve din nila talagang maging katuwang sila sa pangangalaga ng lugar, ano po, Kapitana. Kasi kahit pong ganda ng programa ng barangay, kung hindi po natin magiging katuwang itong ating mga kabarangay, especially itong community, ano, dahil doon sa mga kabarangay po natin, kababayan po natin, ito po kasi malapit sa community din. So sabi nga natin na itong destination is community-based tourist destination. Pag-agawad ulit. Sa batas po na naisagawa noong 2014, ito po ay sa pangunguna ng barangay din at nagawa ng sa lugar sa bayan sa tulong ng asesyon. Siya po ay sa batas po na ginawa nila, meron nakalaang pondo para dito at yun po ay specified doon sa batas na yun. Siguro nga ito na yung pagkakataon na ipanawagan natin sa sangguniang bayan na gawin ito, ibalik yung mga i-review nila yung batas ng pawikan conservation facility para rin sa improvement, kasi nasa kanila talaga ang pondo talaga na pwedeng gamitin. Ang galing naman sa MAU office, sa tulong sana ng ating magiging chief ng MAU office, si Ma'am Vanessa, ay mailuwal na yung mga equipment na ibinigay ng Peace Corps. Dati meron siyang mga equipment na ayun ay ating naka-MR sa atin sa pawikan conservation facility para gamitin. Siguro ay hindi lang nabibigyan ng panahon na ito ay mailuwal para sa aming barangay, ngunit umaasa kami na yun ay mapapasa amin din sa pagdating ng panahon. Yun. Ayan. At habang naghihintay tayo, ano pa po ang mensahe mo, Kapitana? Habang hinihintay natin yung ating mga panauhin. Opo. So habang hinihintay po namin ang ating mga panauhin po, ay iniimbitahan ko po kayo na pagkatapos nito, hindi lang po ito dito natatapos, iniimbitahan ko ang lahat na pumasyal at ng kanilang masaksihan kung ano po yung meron dito sa Marine Turtle Preservation Area. At sa panghuli po ay hinihikayat ko po
ang lahat ng aking mga mamamayan dito sa Barangay Masiga at sa iba pang mga lugar na sana po ay paigtingin natin ang ating kampanya laban po sa ating mga basura. So mag-segregate po tayo ng tama sa ating mga basura at pangalagaan po natin ang ating kapaligiran. Ayan, at thank you Kapitana. Siguro mamaya idagdag pa rin natin yung ibang mga iba pang mga information regarding po dito. Ano po? Ayan. And salamat po Kapitana. Iikot po ulit tayo para ipakita pa yung mga nangyayari. Maraming salamat po. Oo. Gusto ko ipaalam Ayan. din sa inyo itong ating dating kagawad. Dahil Oo. mahalaga pa rin. Na-interview na rin siya kanina. Sa akin po ay, Oo, sige po. siya po kasi ay isa sa trained Oo. na mga itlog keeper. Itlog keeper. So siya po ay trained, kaya sa tulong po niya talaga, yun ang pinakamahalaga. Yung sa pangangalaga ng ating pawikan, siya po ay isa doon sa trained. Sino ba kasama mo? Pero Yung anak member ng Association. ay na At yung training po ay galing po sa ang ahensya. DNR. DENR. Oo. Kasi malaking parte po ng usapin ng FPPA ay nasa kanya din ang halaga. Hindi po natin yun mapapabulaanan dahil marami po akong naka-record doon na mga sulat or record ng pawikan kung kailan hinuli, gaano kalaki, at yun po ay may papakita namin sa inyo ngayon. Hindi na lang siya ganun kakompleto dahil hindi po naisulat yung mga latest, pero gagawin po namin yan sa gawa din natin. Ayan. So si Kagawa Dinar, kaya po ng interview natin kanina, siya po yung unang nangangalaga at kasalukuyan pa rin, kasama pa rin sa pangangalaga dahil siya po ang BOD pa rin ng association. Ano po. And kailangan, sabi nga, dapat tulong-tulong dito dahil itong pinapangalagaan natin ay kalikasan. Ayan, at yun nga, sabi nga ni Kagawa Dinar kanina, ay ilan na lang at talagang ito ay endanger na. At ipagpasalamat natin dahil napili itong mga pawikan na ito na dito sa atin bumalik-balik. Ibig sabihin, mahal yung ating lugar. Dami po nitong pinapisa. Oh. marami na po. Oh. Kumbaga sa tao ay ito yung magaling na midwife, ano? Kaya bumabalik-balik. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Sana'y subaybayan niyo po ang aming gagawin ito at sana po sa tulong ninyo, anumang bagay ito makakapagpaunlad sa proyektong ito. Bukas po ang aming lukbutan. Nariyan po si Kapitana. Sa akin po ay nanawagan po sa kapwa ko mga mangingisda sa lahat ng mga coastal areas po sa buong Marinduque na posibleng akyatan ng pawikan upang mangitlog. Panawagan ko po sa inyo na patuloy po natin itong sangipin, aalagaan, at kung sakasakalan tayo po may acting na huli ay pakawalan po natin ito. Sapagkat iilan na lang po ito na nabubuhay dito sa ating karagatan. At idagdag ko rin kaganit na ano bang uri ng sea turtle itong nandito sa atin sa Masiga? Sigon po sa aking experience ay bali, dalawa ang nandito po sa Masiga, ang green sea turtle at olive ridley. Yan po ang karaniwang pong nakikita po dito. Meron pong isa kaming na-experience yung boxbill. Meron po kaming na-experience po na isa na meron pong nakita na sightings po tayo dito. So para po doon sa sa kaalaman ng iba kasi hindi tayo pamilyar, puro pag nakita pawikan, yun na lang yun. Ano ba yung pagkakaiba nung green turtle doon sa isa pang sinasabi yung pangalawa? Meron po ba tayong Meron pong pagkakaiba kasi po iba-iba po ang kulay ng pawikan. Yung green sea turtle po ay medyo ang kulay po niya medyo parang mamula-mula siya. Yan, ito ganito po yan, medyo mamula-mula siya. yan? Ito po. Yan. Yan po ang green sea turtle.
Ito naman po yung oxbill na medyo yung kanyang tuka po ay medyo Mas mahaba. makilos siya. Oo. Mas mahaba po siya. Opo. At yung pong isa, yung pangalawa na banggit ninyo. Ay, ito po yung Rare po leatherback, yan. pero wala Wala po po sa dito atin sa atin yan. Wala po. Opo. So, dalawa lang, tatlo yung nasa site po natin Opo. dito. Yan, ito po yung oxbill. Ito po ang green sea. Na yung isa. Oo. Ano po yung isa na binabanggit ninyo? Olive Ridley. Or, Leatherhead. Ito po. Ito po, Ay, Olive ito. Ridley. Ito po Ito yan. po yung yan. Karaniwan na po dito ito. Olive Ridley. ito po yung karaniwan dito sa atin. Opo, at saka yung green sea turtle. Green sea turtle. Oo. Ito naman ay loggerhead. So Wala kung po bakit dito. loggerhead siya, malaki po yung kanyang ulo. Para siyang salag. Ayun. Yan, Opo. isa po sa mga gusto pa natin gawin ay talagang may ipakilala ito sa mga kabataan, sa mga bata, especially doon sa mga elementary grades. Oho. At ang laki na magagawa dito ni Kagawad Nader. Kasi sa program, sa mga itong mga pawikan na to, nahawakan po nila yan tatlo. Yan tatlo na yun, nahawakan nila. Ano ba yung mas mabilis nilang kaya mahalaga na makilala nila upang yung pangangalaga din ay matuturo natin sa kanila. At So, sa kaalaman po ng opo. lahat, ang isang season po ng pangitog ng pawikan, ito po yung nangingitlog ay hindi man isang beses lamang. Ito po yung nangingitlog hanggang 5 beses. Habang may natitira pang itlog sa kanyang katawan, inuubos po niya sa isang season ng kanyang. Ito po yung napatunayan namin dahil yung unang nangitlog ay meron pong tag number. Tapos nangitlog pa uli siya after 2 weeks, nangitlog pa uli siya. Yun din po yung tag number. Kaya nakuha po namin yung tag number na yan. Kaya sure na kami na talagang bumabalik-balik. At ayon sa pag-aaral, ito po ay nangingitlog hanggang 4 hanggang 5 beses. At siguro sa kaalaman din, ano po ba yung batas na nangangalaga? Bilang kayo po yung pong may mga training po dito. Ano ba yung batas na nangangalaga dito sa ating mga tawag ito, mga sea turtle? Oo. Ayan, papakita na siguro natin dahil nakapaskil doon sa loob ano po, no ating opisina. Yung mga naedad po, hindi ba Oo. Pero may kaakibat po ito na batas na talagang may mahigpit na pangangalaga dito. Meron na po tayo niyang mga municipal ordinance. At may national law din. itong national? Nasaan? Pero dito po sa Barangay Masiga, Kapitana, bilang kayo po kayo na may magkakasama din talaga noon pa dito sa pangangalaga nito. May anong ordinansa po ng barangay yung meron po existing na para talaga ma-preserve ito? Mula po dun sa ordinansa ng barangay ay pinanganak po yung municipal ordinance. Oo. 400 municipal ordinance number. Parang nandun nabasa natin kanina. So Opo. meron po nakalagay po yan dun sa marmol na nasa loob. Oo. At yan po ay aprobado po ng Sangguniang Bayan ng Gasan. 2003. Yan. Ito. Ayan, may flyers na rin sila. Ayan. Ayun, may Republic Act. Ito. Pakita po natin Republic Act. Medyo malabo sa aking 9147. 9147, the Wildlife Resource Conservation and Protection. Ayan. So medyo mabigat-bigat po yung yung pataw po nito. Ang alam po natin parang isang life sentence din ito. Para ka rin pumatay ng isang tao. Crime siya. Oo. Criminal siya. Parang hindi siya ordinaryong kaso. Siya ay crime. At Oo. dagdag rin po natin na napakalaki po ng mga fines o yung mga penalties po dito, umaabot ng 500 to 1 million yung mga penalty po. Depende po dun sa species ng pawikan na papatayin or kung ano man pong gagawin. Yung mga paglabag po nun ay malalaki po yung mga penalty. Hindi po siya biro at hindi lang siya basta penalty, meron din pong imprisonment na kasama. Opo. So
napakalaki po nito na obligasyon, ano. So kaya do sa ating mga kababayan, mga kabarangay, ay proteksyonan natin. Proteksyonan natin ito sapagkat una-una yaman po natin ito at part po ito ng ating ecosystem. Opo. So parang medyo malalim, malalim yung pinag-uusapan pagpatungkol po dito sa pawikan. Pero siguro ang akin lang po pag na talagang ito ay nabuksan na sa part ng ating tourism, pasyalan ninyo itong lugar. At dito ilalatag po ng ating mga community, ng ating community guide kung ano ba talaga yung kahalagahan nitong mga pawikan natin. Hinihiling din namin ng tulong ninyo bilang nasa media kasi yung promotion napakalaga para doon sa pangangalaga, sa turismo din, lalo na para yung bagang hindi lang basta siya isang larawan, kundi nagbibigay siya ng hanap buhay. At isip namin, ang media talaga ngayon ay napakalaki ng magiging tulong at lalo siguro sa inyo bilang nasa Marikina. Ayan po. Salamat din po na kami po inayayahan nyo dito para at least makover natin itong bagasagawa nga nitong isang napakahalagang event na ito dito sa ating lalawigan, particular dito sa ating barangay, sa Barangay Masiga. Ayan. At thank you po. Iikot po ulit tayo. Papakita natin ano na ba yung update. Ayan, habang hinihintay din natin yung ating mga panauhin. Ayan. So, ayan, from scratch. Ito na po ngayon yung mga development, coloring. So, dito po ay nakikita na yung mga drum base. Ayan, meron ng kulay. Dito naman, pinapakita po yung mundo, yung kalikasan. Ayan. And dito po, yung pong kinukulay na rin po yung panwikan. Ayan. Nagkakaroon na rin po ng mukha. Ito talagang mukha ang nauna. Ayan. So ayan. Dito po ang inuna po niya talaga yung pawikan, yung base. Ayan. Dito naman po ay meron pa rin po dito isa. Ayan. So iba't iba. So napaka-talented nitong mga participant natin, may mga kabarangay po tayo mismo na gumagawa nito. Ayan. Agawad, ikaw ba isa sa judge? Hindi ko. Ah, hindi. Kala ko ikaw isa sa judge. Ay. So, iba't iba yung stroke. Iba't iba yung paraan na ginagawa ng ating mga young artist. So, yan, at isa po ito sa pinakabata naman dito. So ito naman ay dahil bata may pagka cartoon yung kanyang design. Ayan. May mga base na rin siya. May image. Ayan. Meron pa rin po dito. Ayan. May mga lumilikha na rin dito. So dito naman pinapakita ay ayan, may mukha na. Ito naman ay kamay. Ayan. And tingnan natin dito sa kabila. Ayan. May imahe na rin dito. So ito pong mga wall pong ito ay lalagyan po ng mga mural painting. So, antayin lang po natin si PS. Parating na raw po. At nahihiyan na ako dun sa ating mga kapulisan. Si classmate ay masama na ang tingin sa akin. Naiinit na yata. So, hintayin lang po natin si PS para makapag-open po tayo ng program.
Sa ating mga contestant, mga bata, huwag kayong ma-pressure. Alalay lang, okay lang yan. Yung pag-finish naman ninyo, mag-finish sa next day, sa next kasama ninyo sa araw po. Okay, mag-pressure. Okay lang yan. Siguro ay si ano bang tawag? Kay si Mau ay kukunan din natin. Ayan. Dito tayo at parang against the light. Ayan. Dito tayo ano po, diyan ka nakabak. Ayan. Parang maingay dito, doon kaya tayo sa banda doon. Ay. Oo. Dito kita kukunan ng ano. Ay. RRM po ay nandun sa dulo. Oo. So ayan. Kuha natin ang pahayag din si Mau. Ayan. Mau, ano po ang participation ng Municipal Agriculture Office dito sa activities natin today? Bali ang Municipal Agriculture Office ay ito yung kasama kami ng meeting noon. Bali ito yung parang biglaan na ang plano. Oo. Ng meeting. So, nakatutuwa nga ang tanggapan dahil naisakatuparan agad-agad itong ganitong case. So kami naman ay with regards doon sa conservation and protection ng ganitong mga proyekto ng ito sa Pawikan ay support naman kami sa mga pag-assist sa mga pagpapayong technical sa fisher folks. So ito, kanina nga, natutuwa ako habang tinitingnan ko ito. Parang yung realization kanina, nakakaiyak kasi naka-involve ang mga youth. So, maganda itong project through the help ng PRM. At saka, napaka-aktibo ng Barangay Council dito sa Masiga with regards sa conservation po ng Pawikan. So, ang ano namin, nag-extend din kami ng assistance. Sabi ko nga ay dapat ay makilala itong Pawikan. So nag-ano kami ng mga tarpaulin. Oh yes, apo. Sabi ko tulang pa, tingnan ko kanina. Sabi ko, kailangan meron pa dun sa may tabi-tabi sa atin. Opo. Para mag-guide din alam ng mga tao. Ito ay papunta sa areas. At malaman nila na talagang pinangangalagaan ang ganitong buhay ilang dito. So ito, mga mural painting na to, so hopefully ay magsilbing call ng attention, lalong-lalo na dito sa community. Lalong-lalo na yung mga kabataan na kahit hindi ko sabihin sa yaan yung campaign ng Barangay Masiga, talagang Republic Act 9147 na pangalagaan yung wildlife resources natin. Sana ito ay itong area na ito ay i-replicate na pangalagaan mga buhay nilang katulad nila. Ay mapangalagaan din. Hindi lang sa Maralin. Dito po ba sa atin sa Masagasan gaya nito? Meron kitang actually conservation area, pero meron tayong mga sightings sa ibang barangay na area ng barangay Pangit. Yan, meron yan. Then may mga and even dyan sa Gaspar Island, so meron. Yung sa Seaweed, so. Kasi sila, pagkain din siya. May mga sightings tayo dahil nga ibig sabihin mayaman pa doon sa halaman mga Pawikan. So ang ano lang natin is ang katulungan
So doon sa kaabatiran ng ating mga kabayan at mga tagapanood, kung may ito naman ay dumudumi naman, yun namang dumi nila ay pagkain naman ng ating mga bahura para maging balance yung ating ecosystem. Mau sa information at siguro from your office kung iba may mga ganito pa rin na mga sightings o siguro i-update nyo rin po kami sa Marinduque News para maibahagi natin sa ating mga kababayan. Nanonood po natin. Para po sa mga ating mga nanonood, dumalaw dito sa Marine Turtle Preservation Areas para makita po ginagawa ng community and ma-replicate din sa mga fisher folks and yung mga tao po dito para sa pangangalaga po ng kawitan kung may mga buhay ilang. So pwede po kayo dito, welcome na welcome po kayo dito sa amin dito sa Barangay Masiga. Hopefully po ay hindi lang Masiga magkaroon ng ganitong mga preservation areas dito sa Marinduque kasi napakarami mga areas dito na pinanunugtugan talaga ng mga ganito. At may mensahe dito ang ating Pangulo ng Tourism Council. Na sabi niya sana daw magkaroon ng small summit at i-invite sila for promotion. Mas maganda ito para mas pagpakilala yung likas na yaman ng po ay galing po kami sa Bird Sanctuary. So hindi lamang sa kabundukan ng kayamanan ng Marinduque yamang ilang ay narito kahit sa ating karagatan at pa natin the purpose of this project ay hindi lamang pangalagaan kundi may ipakilala sa ating young generation na kasi sa totoo po ay marami sa ating mga kabataan hindi nakilala mga yaman natin at sa picture na lamang nila ito nakita. Yun ang iniiwasan po natin. Nila ng actual. Oo. Napipresent sa atin. Talaga mapangalagaan. Opo. So thank you so much Mau sa pagkakataon na binigay. Judge? Yes. So ano yung criteria? So yung relevant sa team. Sa team. Ano ba ang team natin? At saka yung walang basura ay suportahan panatiliin na malinis natin yun. So related? Of course, nandun yung coordination, yung creativity, yung artistry ng mga kabataan sa kanilang ginagawa and also yung overall presentation. So maybe mamayang hapon babalikan natin mga bata. Makita natin na talagang yung kanilang epekto dun sa nakakakita is talagang kailangan natin i-preserve yung mga ganito, pangalagaan yung mga ganito. Although ang ibang abstract yes, pero depende siguro din doon sa approach na doon sa kanilang interpretation. Ayan. So yes po, may mga percent po tayo. So meron pong meron tayong 40% sa team yung appropriateness and artistry and so yung vibrancy so 30% by 30%. So overall what siguro good luck do sa ating mga kabataan. And again and nabuhay ang ating agriculture industry. Thank you po. So ikaw ang ating sa
sa kanilang programa. Ayan. So, mga nakikita na tayong ating mga images. Ayan. So, ito turtle dito. Ito, nagkakaroon sa na may pinapakita. And dito yung mukha. So tuwa tayo, no? Yung lumalabas yung pagiging, so siguro bago natin interviewin si balikan late viewers ang declared na marine turtle or sea turtle. Ano po ay lalo na yung mga pawikan natin na bumabalik. Ano po, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, yung ating camera para makita naman yung aking mukha. Ano po ba itong kahalagahan ni Mau kanina? Ang sea turtle po ay may mahalagang ambag sa ating ecosystem. Kung meron dyan ng ating mga corals, ito namang mga sea turtle, yung kanilang pong pataba ng ating mga corals. At sila po ay bumabalik-balik. Mayaman po ang mga corals at ang mga seagrass. Ibig sabihin, healthy pa yung pong kalikasan. Ito pong mga sea turtle at dito po nanganganak. Ibig sabihin, mayaman pa po at malinis yung ating karagatan, particular dito sa Barangay Masiga. So, ilang year ito po mga pawikan ay nangingitlog sa bawat isang daan na napipisang itlog ay ito po pag nakawala at nakasurvive ay umiikot po ng mga 20 to 25 years at pagkatapos babalik po sila kung saan sila napisa at pinangitlog upang doon din sila mag-lay ng kanilang mga itlog and pwede sila mangitlog hanggang 5 beses at maglalakbay na naman sila. So ganyan kasalimuot, karami yung information na dapat maintindihan ng ating mga young generation kung gaano kahalaga itong ating mga pawikan at gaano kahalaga itong lugar na ito dito sa ating bayan ng Gasan, particular sa Barangay Masiga. Ayan. At kunan din natin ng pahayag ang presidente ng PRRM. Ayan. Si Chudelpin. Chudelpin, dito po ikaw sa ano. Ayan. At kukunan din natin ng pahayag. Ayan, si Chudelpin. Ayan. Good morning, Chudelpin. Parang against the light tayo. Saan ba tayo? Ayan, dyan. Pwede na siguro dyan. So, kuha tayo ng Chudelpin, ano po ang inyong masasabi regarding dito sa ating programa po ngayon? Okay, isang mapagpalang araw sa lahat. Sa ngayon ay nagsasagawa tayo ng mural painting contest dito sa Masiga Marine Turtle Conservation Facility. Ito ay kaugnay sa ating ini-implement na project, yung Bayang Walang Basura ng PRRM, Philippine Rural Reconstruction Movement. At ito ay pinunduhan ng ating partner, ang Coca-Cola Foundation Philippines. Isa ito sa na-conceptualize natin na magandang pamaraan upang ma-educate yung ating mga kababayan doon sa tamang pamamahala ng basura. Kasi iniiwasan natin na ang mga basura natin plastic ay mapunta sa narkatan. At ang mural contest na ito na ating
sinasagawa ngayon na dinadaluhan ng mga kabataan, mga mag-aaral ay magsisilbing halimbawa at magandang projection ito na kailangan talaga nating panatilihing malinis at malusog ang ating kapaligiran. At ang pag-iwas natin sa pagtatapon ng basurang plastic ay magprotekta rin sa ating mga karagatan. At dapat lang talaga natin itong umpisahan doon sa mga kabataan. Kasi sigurang kaisipan ng mga bata ay matututo sila at madadala nila ito hanggang sa pagdala. At ano po ang panawagan mo rin sa ating mga tagapanood, hindi lamang dito sa Barangay Masiga, kundi sa ating, in general, sa ating mga tagapanood dito sa ganitong programa? Nanawagan tayo sa ating mga kabarangay, mga kababayan, na panatilihin natin malinis ang ating kapaligiran. Itapon natin yung ating mga basura, lalo-lalo yung mga basurang plastic, sa tamang lugar. At meron namang mga efforts ang ating mga local government units na kung saan naglalagay ng mga waste bin at mga lugar kung saan natin pwedeng itapon ang ating mga basura. Kami sa PRM ay very soon magdidistribute kami ng mga waste bin at saka mga mini MRF sa ating mga kabaranggayan, lalong-lalo na dito sa bayan ng Gasan at saka sa bayan ng Buwag. Isang hindi namin kaya na lahat na mabigyan, ngunit inaasahan din natin ang ating mga local government units na mag-i-implement din ng katulad ng ganitong mga projects. Nasa gayon, merong kooperasyon ang government side at kaming nasa civil society organizations. At dito sa project, Didelphin, sino po yung mga gusto mong pasalamatan at mga katuwang ninyo na para may isa katuparan po ito? Okay, nagpapasalamat tayo sa mga punong barangay na kung saan kino-cover ito ng ating project, lalong-lalo na sa punong barangay ng Barangay Masiga kay Kagalang-galang Jennifer Enriquez na katuwang din ng ating may bahay kung sila ay nasagawad pa. At ganun din, papasalamat din ako sa grupo ng aking may bahay, si Ginang Lolita Natana, Pangulo ng Kalipunan ng Kababayan ng Marinduque, na partner din ng PRM sa pag-implement ng Bayang Walang Basura. At siyempre, ating mga local government units sa bayan ng Buwag, sa pamumuno ating kaibigan, si Mayor Army Carion, ganoon din sa bayan ng Gasan kay Honorable Lando Panigino, at kay sa friend din natin Mayor Bong Siena ng bayan ng Gandista. Yung lugar kasi na yon kino-cover din natin at andoon yung ating provincial office. Ayan. At salamat lalo tigit sa ating mga mamamayan din na nakikiisa sa Didelphin. Oo, ganun din yung mga kababayan natin na nakikiisa sa araw na ito. Sana hindi magtapos ang pakikiisa at pakipagtulungan ng ating mga kababayan sa sinasagawa natin ito, kundi ituloy-tuloy natin ang programang ito. Ayan. At maraming salamat Didelphin sa pagkakataong ito na binigay nyo, ibinahagi ninyo upang maipaabot sa ating mga kababayan yung kahalagahan ng ganitong proyekto at siyempre yung pangangalaga sa ating kalikasan. Ayan. May huling mensahe ka ba na gusto ipaabot bago na mag-end yung ating live coverage? Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng nakisangkot at nakiisa sa programang ito. Tuloy-tuloy tayo
para pangalagaan ang ating ilang bayan, ang kalikasan natin, para sa panahon natin ito at sa henerasyong susunod. Sa ating sa susunod na henerasyon, ang mga anak natin, mga apo natin. At muli, maraming salamat sa ating lahat. Thank you, Delphine. At yan po ang ating panayam sa kasalukuyang ano nga yung designation? Pangulo ng Philippine Rural Reconstruction Marinduque Chapter. Ayan. Thank you, Delphine. At mabuhay po ang inyong organization. Ayan. So ayan, at thank you so much sa naibahagi sa atin. So bago mag-end itong ating program, yung ating palang live, dahil may program pa po tayo, ang habang hinihintay natin ang iba pa pong mga panuhin, papakita ulit natin, iikot ulit tayo para ipakita yung mga activity. Ayan, nakita natin yung mga ano na bang nangyayari dito sa mga ayan. So parang ito yung pinakabata na contestant natin, meron pa daw sa kabila. So iba yung art, part ng art niya, parang may cartoon. Ayan, may cartoon. So maganda, buhay na yung kulay. Ito naman, nakita natin dito sa loob, parang si SK mayroon na rin ginagawa, aba. Sabi ni SK, kayo laang. Naalala yung kayo laang ay si SK. Yan, si SK din. SK, ayan, habang ay kukunan din kita na pala ng ayan. Ano ang iyong panamagan sa mga kapwa mo kabataan? Dito doon tayo ng konti. Ayan, habang ikay ayan, dili ko sa kabila. Ayan. Ayan. Ano yung panamagan mo sa iyong kapwa kabataan dito sa ating Barangay Masiga? Sa aking mga Sige po, hinihiling namin sa mga tao na marami pong dito na mayroong tayo mga mag-congress natatagong at tayo talento ang mga kabataan dito, magsisimula lalo ng sa program. pagpipainting. Kaya nga po nang ginagawa ko, marami pong mga kabataan dito na may talento na pwede pa nilang ipakita at ilabas, di lang sa kanilang bahay, kundi sa pwede nila ilabas sa pambuong live sa social media po. Then yung mga ibang pong sana pili ko po na sana yung mga ibang kabataan na pag may mga talento kayo, ilabas nyo. Kasi opportunity ito na para makita yung inyong talento. Hindi lang para sa inyo, kundi para ng buong mga tao. And then, sana sa iba pong mga kabataan na may hilig dyan na hindi lang sa painting, drawing at mga iba pa, pwede po kayong lumapit sa akin at para tulungan ko kayo din para mapakita po natin yung inyong mga natatagong talento. Para po yun sa mga, hindi lang sa aking mga kabarangay na sa barangay Masiga, kundi lang po sa buong kanpo ng Park ng Gasol. Ayan, thank you SK sa pagkakataon na binigay mo. And pakilala ka nga muna, anong pangalan ni SK? Roy Benes Lakan po, ski chairman po ng barangay Masiga. Ayan. And siguro SK, one time ay maimbitahan ka na namin sa aming programa para may bahagi mo pa at may encourage mo yung kapwa kabataan. Thank you. And mabuhay. Ayan, thank you. SK, lagi na po tayo sa ating
Foundation. So, ang laki po ng ating pulwagan talaga. So, sa ating pong panauhin, mula sa ating ng Pambayang Pansakahan, sa ating panauhin, Ma'am Vanessa F. Tayaba, Pangulo ng Philippine Rural Reconstruction Movement, PRRM, Ginoong Delphine Natal Jr., at sa ating pong Pangulo ng Marine Turtle Preservation Association, ex-Kagawad Lolita Natal, at sa ating pong staff ng PRRM, kay Mate Ana Pesagi, hindi ko alam yung apelido ng kanyang mister, sorry po, sa ating Barangay Council, sa mga SK, Sangguniang Kabataan, sa pamumuna ni SK Roy Benlacap, at sa ating pong mga matitikas at nagagapuhang tatlong panauhin mula sa ating kapulisan ng Bayan ng Gasan sa pamumuna ng ating masipag na kabarangay. Kay Sir Jesus Bacumo Jr. At sa lahat po ng tao dito sa sitio ng Kuatis Ibaba, magandang umaga po sa inyong lahat. At nakikita ko na rin po sa kabilang gilid ang ating napakasipag na Secretary PS ng ating pamalambayan ng Municipal Mayor, Honorable Rolando Olivar Tolentino, sa katauhan po ni PS Jomari Sore. Ayan po, welcome po. So sa panimula po ng ating programa ay tayo po ay manahimik para sa ating panalangin. Susundan po ng ating pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. He
ay bibigyan ko po siya ng pagkakataon para makapagpahayag po sa atin ng isang maikling mensahe. So palakpakan po natin ang Pangulo ng Natal Jr. Magandang araw po sa inyo lahat. Tayo nagtitipon-tipon sa lugar na to para pasinayahan ang ating painting contest. Very yung ating authority kanina nakaka-ating kabahan. Sabi mo, God will make a way. Alam niyo ba, ang preparasyon ito parang nasa 2 linggo lang. Nagsimula ito tutulong ang mga samahan ng mga isla dito sa Barangay Masiga. At nakita ko dito parang napakagagawa rin ng pintahan natin sa Dugol na to. At kahit nga sa maikling panahon, ito ay naging sa katotohanan. Sabi nga niya ay God will make a way. Yung partner natin na ang sangguniang barangay ng Masiga sa pamumuno ng ating kaibigan na si Ken ay alam ko pagod sila sa preparasyon nito. At the same time, doon sa communication sila ay mag-isa din sa gawain nito. Gusto kong pasalamatan din natin sa principal ng office ng Vanessa partner natin at saka siyempre yung aking may bahay si Ginang Yolita, Pangulo ng Kalipunan ng Kababaihan ng Maribuque. At siya rin ang Pangulo ng Masiga Marine Turtle Association. Meron din ang mga kaibigan din sa Masiga Police Station. Sa Pangulo kaya Sergeant ba? Ganon din sa mula sa Office of the Municipal Mayor, Honorable Rolando Politiva, represented by our own friend, John Arizona. Media, lagi nag-o-cover natin, Mr. Adrian Rosales, construction movement na aking pinakagawa ay isa sa pinakamaganda, actually pinakamaganda non-government organization sa buong Pilipinas kasi nasa South Asia Pacific. At maraming naging legacy na rin ang aming organization sa Philippine society. Sa kasalukuyan, ang PRM ay nag-implement ng isang project na paranan namin na Bayang Walang Kasiwa. Name is World Without Waste. Diba taong 2018 hanggang sa ngayon ay na-implement ako. At ninais namin na ang matulad ng ganitong mural contest ay isama namin doon sa proyekto. Bakit po? Kasi
nais natin na protektahan ang ating environment, lalong-lalo na ang ating iligan at karagatan laban sa lumalalang kondisyon ng plastic. Mahirap itong labanan kasi lahat tayo ay nagkakala. Kaya sabi natin suntok sa buwan ang paglaban sa kondisyon ng plastic. Ngunit kung wala tayong gagawin, kung hindi kikilos ang bawat isa sa atin, ay patuloy na lalala ang plastic. So, inaasahan po natin na nawagan tayo sa lahat ng mamamayan, lalong-lalo na dito sa barangay ng Masiga. Gawin natin sa ating barangay na zero waste. Hindi lang dahil doon sa walang kakalat, kundi doon sa walang na lahat ng bagay dapat ay ating sinisip. At tingin ko matutuwa ang ating mga kababayan, matutuwa ang ating beach dahil nakapag-experiment tayo ng ganitong gawain na malamang magayahin din nila ito. At ang Philippine Road Construction sa ginagawa natin ito, lalong-lalo na ang ating funding agency, Foundation Philippines. At malamang hindi matatapos sa phase 2 ang implementation ng proyekto ito. Kundi kapag natuwa sila ay third phase ito. At mukhang mas malawak ang implementation sa phase 2. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat sa kanyang napakagandang mensahe. So, kanina nakalimutan ko ang aking kaibigan, si DJ Adrian Rosales mula sa Marinduque. Medyo talagang marami ko pang naligtaan. So, si Tito Noel, Vice President, nire-represent niya yung ating Pangulo na ngayon ay medyo at ang ating dito, ina-acknowledge din natin yung presence na ex-kagawad Enardo Olivar bilang part po as Board of Director ng Marine Preservation Association. So yun. So ang lugar na ito talaga ay nakatuon sa tamang pagmamaniobra ng ating mga basura at sa pangalaga po ng ating inang kalikasan, specifically sa ating mga na. So tayo po ay sumasandi 9147 Wildlife Resources Conservation and Protection, na kung saan ipinagbabawal ang paghuli, pagpatay, kuha o pagkolekta ng itlog mula sa pugad, pananakit, pag-aalaga, pagbibenta, pagpipili ng karne o itlog ng mga produktong galing dito, pagbiyahe kahit sa buong mundo ng mga nanganganib na buhay sa ilang, kasama na po ang pawikan. So para ma-enhance awareness na kayo po, kapag kayo ay nakapag-commit, alinman po sa mga paglabag po na ito, kayo po ay na hindi hihigit sa 100,000 piso hanggang 500,000 piso at pagkabilanggo. So ganun po katindi yung batas na sinasandigan natin ay inununsad noong taong 2013 ang Municipal Ordinance 416 na kung saan ay opisyal na itinitiklara ang Marine Turtle Preservation Area.
So yun po yung maikling history. Suporta po ng ating pamahalang bayan ng Gasan sa pangunguna ng ating napakasipag na punong bayan, Honorable. Bigyan natin ng pagkakataon ang kanyang representative sa katauhan ng napakasipag din natin kahit saan ito. PS Jo Marisore, palakpakan po natin siya para sa kanyang mensahe. Maraming salamat po sa ating punong barangay Jennifer. Habang nagbibigay ng mensahe ang ating kaibigan na si Brad Delphine, ay doon lang na Philippine Rural Reconstruction Movement. Totoo po yun, matagal na po na NGO ito na talaga pong tumutulong sa ating bansa para patuloy na maisagawa ang mga magagandang proyekto dito sa ating bansang Pilipinas. At maswerte po tayo sapagkat ang ating brother Delphine ay taga rito sa ating barangay Masiga, na kung saan nga po ay binibigyan niya ng pahalaga ang tungkol sa kalikasan, tungkol sa maayos na pagsasegregate ng ating mga basura. Ano po? Na kung saan nga po ay pinakamagiging tampok natin ngayon ang information through the wall, ang mural painting nito kung paano natin mapapag ang ating mga pawikan. Alam po ninyo, pagkanugtong po ito, kasi po maraming mga kwento at talagang nakikita naman talaga sa Facebook, sa mga pictures, na yung mga pawikan ay nakakakain ng mga nagiging dahilan ng kanilang kamatayan, o kaya ay yung mga nets na natitira sa karagatan, sila ay nahuhuli at kumbaga hindi man sila makagalaw ng gusto. Kaya yung po yung mga pagtutuunan natin ng pansin. At kami rin po yung nagpapasalamat sa Sangguniang Barangay ng Masiga sapagkat kumbaga yan po ang kinakailangan, partnership, sapagkat isa po ang ating adhikain na kumbaga ay magkameron ng kamalayan. Lalo tigit yung mga kabataan sapagkat yung mga kabataan ang susunod sa atin. So kinakailangan po talaga ito, lalo tigit yung 17 coastal barangay dito sa ating bayan ng Gasan, na isang itong barangay na ito along the coastline of Gasan ay dapat maging aware yung pagtutulong-tulungan natin. So sa pamagitan ng wall painting na ito, itong mga mural na ito, isang impormasyon na kung saan kapag nakita ng ating mga mamamayan, lalo tigit ng mga kabataan, ay kumbaga ay mabubuksan at magkakameron sila ng kaisipan na talagang pakalagaan ang ating dalampasigan na palaging malinis ito, at lalo tigit yung ating mga pawikan. Ito as preparation for the coming Holy Week, na kung saan nga po ay marami ang pumupunta dito sa ating lalawigan ng Marinduque at dito sa ating bayan ng Gasan. At isa na rin po dito sa ating barangay Masiga. Kasi po marami nagsiswimming, at least pag napagawin sila dito, o kaya ay pwedeng angyayahan natin na makita dito itong ating mga pagsusumikap. Ano po? So nagpapasalamat din po kami kay sa may Sister Lolit, sapagkat involved ang kababaihan dito. Ano po? At sa darating nga po, Sister Lolit, sa darating ng Marso ay ito ating bansa na Women's Month, na kung saan nga po ang mga kababaihan ay magiging parte para po sa mga pagagandang
bansa, sa ating lalawigan at sa ating bayan ng Gasan. So muli po ang aking pasasalamat sa inisyatibo na ito. Magsama-sama po tayo, magpatuloy po tayo sa ganitong gawain sapagkat tinatahak po natin ang kagandahan at ang pag-unlad ng ating bayan ng Gasan, ng ating barangay ng Masiga, ng ating lalawigan ng Marinduque, at ito po ang maiaambag natin para sa tagline Marcos na bagong Pilipinas. Salamat po at magandang umaga muli. Maraming salamat kay PS sa kalaman ng ating mga kabarangay, mga bisita. Nakatuon sa tema, alagaan ang inang kalikasan, bantayan ang pangangalaga sa pawikan, panatilihin ang malinis na kapaligiran. Yun po ang ating mural painting competition ngayong araw. Na 12 kalahok. Ngayon po ay gumagawa na ng kanilang mga obra. So palakpakan po na tumanggap ng hamon. Matapang na tumanggap ng hamon para maging bahagi sa isang history ng barangay ng Masiga. Muli po palakpakan po natin silang lahat. At ngayon po, suporta mula sa ating mga kapulisan, hihingan din natin ng kaunting mensahe ang ating sa katauhan po ni PMS Jesus C. Bacumo. Maraming salamat po. Kung ako'y may kuligo at nabiglaan po ako. Captain Noel Reforma, acting secretary sa Gasan. Kami po ay bumabati sa inyong lahat ng isang po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng Barangay Masiga, sa pamunuan ng masipag at masigasig na Barangay Kapitan na si Kapitana G. Kanyang mga masisipag na kagawaran at barangay tanod, lalo-lalo na sa mga SK officials na nandirito sa umagang ito. Gayon din Mayor Cristo Marie Sorry, sir, good morning po. Gayon din po sa pinatawa ng Municipal Agriculture's Office kay Ma'am Vanessa. Umagang ito, dito sa ginaganap na Barangay Masiga Mural Painting Contest. Nakakatuwa po na nakikita po natin sa ilang mga participants na mga bata pa lamang po ay nakikitaan po natin ang potensyal sa pagpipinta o pag-drawing. Ngayon pa lang po ay binabati ko po kayo ng isang congratulations. Maraming salamat po. Yun lamang po at maraming salamat. God bless us. Ngayon naman po para magbigay din ng mensahe at may paliwanag o saan ba tayo magbabase para i-judge ang ating mga kalahok, ang ating napaka-supportive, katay-up din natin dito, ang ating masipag, lahat sexy, ayan, ang ating Municipal Agriculture Ma'am Vanessa Tayaba. Palakpakan po natin. Maraming salamat, Kapitan. Ano dun sa sexy. So magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po ay bumabati po ako ng napakagandang umaga sa ating po mga bisita, lalo-lalo na po ang nagbigay po ng pondo para maisakatuparan ang ganitong activities.
kay Sir Delphine Natal, kay Nanay Lolit na talaga samahan ng mga kababaihan po. And presidente na rin ng Masiga Marine Turtle Preservation Area. Po sa mga samahan ng mga mangingisda sa Babsi po na narinig Barangay Council, kay PS na nandito po ngayon, sumusuporta po sa atin. Mga kabataan po na nandito, magandang umaga. Sa una-una po sa lahat ay natutuwa po ako sa ito yung ito'y gawa lang sa meeting ng ang sukat na kalain na naisakot-paparan agad na napakaganda kumbaga napakagandang activity. Natatandaan ko noong last year nung nakakita ako ng mangingisda na nakakita siya ng pawikan dyan sa may siya ay balot ng nylon. Yung flippers niya, ano po. So, ang ginawa ng mangingisda, dinala niya doon sa dalam. Ang kanyang purpose is tulungan yung pawikan. So, tinawag yan sa amin. Parang in a minute lang, 5 minutes, namatay si pawikan doon sa kanyang yung sa kanyang kamay. Ano po? So, yung scenario na yun, nakaka-touch yun kasi nakita mo yung umiiyak ang pawikan. So parang ano po is tinawag namin sa na pinating na necrosis sa necropsy ng sa event. So nakita namin yung iyak ng basura. So plastic sa kanyang intestine, tubigas, yun nandun yung plastic. So, cause ng kanyang paglutang ay gawa doon sa isa doon sa tumimo doon sa isip ko na sana yung mga yung pag-ano natin ng mga segregate ng mga basura kasi pagkain kayo. Mai-ano natin, mai-lessen yung paggamit. And napakalaking impact po yun, lalong-lalo na sa hanap buhay ng mga impact yun na nababawasan yung sa ating kapabayaan, nababawasan yung hindi nababalanse ating mga bahura, namamatay ang ating buhay ilang na katulad nitong pawikan na nagbabalanse sa ecosystem. And itong mural activity na ito ay maging kasangkapan para mapangalagaan po na ating mga community na mga buhay ilang na pawikan at i-ano po natin lalong-lalo na sa mga kabataan na na talagang kailangan para din sa atin yun para din sa survival din po natin yun. Hindi lang para sa atin na ginagawa natin ngayon, kundi para sa darating pa po na henerasyon. So, ngayon po criteria na for judging, ano po, so nakakatuwa at 12 po na contestant hindi naman naglaban na artistry. And at the same time ay maipahayag nila kung ano man yung layunin. So, ang una pong criteria for judging ay yung expression po ng team. So, ang pangangalaga sa pawikan, bayang walang basura ay suportahan, panatiliin ang malinis na po nating criteria ay expression of team. So, kailangan po ay tama at
tama yung disenyo ng team. Yung importansya ng mensahe ng team. So meron po siyang 40 papakita yung artistry, creativity, and vibrancy ng artwork nila. So yung blend, so titingnan po natin yung pagiging balance ng color niya. Gayon din po yung brightness at saka yung contrast ng color. So titingnan po natin. So meron yung kalinisan ng artwork nila at saka po. So meron siyang 30% and a total of 100% po. So yan yung pagbabasihan natin. So natin so mamayang hapon yung talagang yung buo na kanilang painting. So yun lang po and magandang umaga po sa ating marami Municipal Agriculture Officer kay ay dahil na-explain na po ni ma'am yung ating mga criteria, tayo po ay merong kilala ko po sa inyo ang unang-unang ating unang hurang Alang Bayan ng Gasan, PS Jo Marisore, palakpakan po natin siya. Officer, Ma'am Vanessa Tayaba. Second judge, ang ating pong third judge ay ang Pangulo ng PRRM Marinduque. At ang ating pong next judge, ikaapat, ay ang ating napakasipag na kabarangay, ang isang photographer mula dito sa Barangay Masiga. Katalas po ng kanyang lente, baka kayo mapitikan. At ang isa pa nating judge ay hindi pa dumarating ang ating komite ng agriculture sa uhan ni Konsehal Harold Lim. So hopefully sana dumating po siya. So ngayon po ng break, papakainin muna natin ang ating mga contestant, kayo din ang ating mga bisita. At tayo po, inaanyahan ko po kayo na pumasok po sa ating Marine Conservation Area sa loob para po tayo ay magmerienda. Kasama po yung ating panauhin mula sa media sa katauhan ni DJ Adrian. So palakpakan po natin ang ating mga contestant at tayong lahat. Magmerienda po muna tayo, lunch break po muna tayo. Salamat po. At doon po muna. So sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po yung sinasagawa nating coverage. Sa susunod po na buwan, ating implementation ng second phase ng Bayan Walang Basura project. Bababa po ang mga opisyales ng PRM at ang ating funding agency, ang Coca-Cola Foundation upang magkaroon ng assessment sa Bayan Walang Basura project dito sa Marinduque. At isa po itong mural painting na ginawa natin sa araw na ito, lugar na pupuntahan ng natin at sigurado ang ating pamulaman ng PRM at ang Coca-Cola Foundation ay matutuwa sa ginagawa natin ito. At tayo magtulungan ng barangay at iba pa mga stakeholders. Maraming salamat. Ayan, salamat dito Delphine. So ating mga panauhin, pakisamahan na po sila dito sa ating area sa loob ng hall. Tapos yung kanilang mga boxes para sila po ay makapag-break, makapag-merienda po. Ano po, paki-assist na lang po yung ating mga health worker, mga girl power po dyan sa loob.
Tito Delphin, Don Andrea, merienda muna, break na po. So, ayan, at Mga live pa rin po HW, dito pakibigay na sa ating mga contestant Barangay yung Masiga. kanilang mga pagkain. Medyo, ayan, okay na ba yung ating liwanag? So, narito pa rin po tayo sa ating live coverage dito po sa bahagi nga po ng Barangay Masiga sa Kuatis, Masiga. Dito po sa bayan po ng Gasan upang ating pong saksiyan yung sinasagawang mural painting contest dito po sa Masiga Marine Turtle Preservation. Ako sa pinapangalagaan po ang ating mga sea turtle, ano po, at doon sa mga late viewers po natin, ito po ay napakahalaga sapagkat ito pong lugar na ito ay dito po ayan, yung camera natin ay nag-aalala. Ayan, ayan, medyo sobrang liwanag na no ang aking camera. Ayan po nga, ayan. So, hindi ko na makita yung sarili ko. Sobrang liwanag na. Nasa na yung aking camera. Ayan. So, for the meantime, ako po yung magpapaalam po muna dito sa ating pagsaksi nga dito sa ating yan. Para kinakain ako ng liwanag. Ayan. So, tika. Ayan, at again, maraming salamat po. Ako po muli ang inyong DJ Adrian Rosales dito sa Masiga Marine Turtle Preservation Area na hatchery area. Ano po? At pasyalan po ninyo itong lugar na ito upang makita niyo yung kahalagahan nitong nasabing lugar at malaman natin na kung paano po yung cycle itong ating mga pawikan at anong kahalagahan nito sa ating ecosystem. At ganoon din, syempre, malaman natin yung mga batas patungkol po dito sa pangalaga ng ating mga marine sea turtle. Muli ang inyong kabayan na Adrian Rosales, nag-uulat at muli nagsasabing ingatan po natin ang ating pong kalikasan sapagkat gaya natin, tayo po nagmula sa kalikasan. Pag iningatan natin yan, tayo rin ay nag-iingat ng ating sarili. Bye-bye everyone! Okay na, kuya? Kaya magmerienda muna. Opo.